Mag-storytelling muna tayo guys about sa ating mga nakaraan kung bakit tayo nakarating dito sa bansang disyerto. Noong 2021, nag-apply ako papunta ng Saudi. So natanggap naman ako kaagad dahil nangangailangan sila talaga noon. Dahil kasagsagan pa ng pandemic noon at mahina ang trabaho sa Pilipinas, napilitan akong mangibang bansa. Pangatlong alis ko papunta ng Saudi Arabia. Noong mga unang panahon, nag-abroad ako is hindi naman dito sa Saudi Arabia kundi sa Kuwait ako dati, and then nag-Dubai ako, and then dito nga sa pangatlo. So ayun. Dito sa pangatlo kong alis, dito sa Saudi Arabia ay pinalad naman akong tumagal. Hindi katulad ng mga nauna kong mga alis is mga kontrata lang ang natatapos ko sa kanila at ako'y umuwi na ng Pilipinas at hindi ko na sila binabalikan. Pero dito sa pangatlo ko, sa awa ng Diyos, tumagal ako dito at ngayon ay mag-4 na taon na ako. Magbalik muna tayo doon kung paano tayo nakapunta dito sa bahay ng aking employer. Noong 2021, bago mag-Ramadan, kinukuha na nila ako. Ang kaso, hindi ako agad-agad na umalis. So nakalipas ang Ramadan, at akala ko nagka-cancel na sila. Pero hindi sila nag-cancel. Patuloy pa rin silang nagpo-process sa akin para makapunta ako sa kanila. Doon na ako mismo sinundo ng aking employer na matanda. So nung unang kita ko sa kanya, dahil nga sila'y sagradong mga Muslim, nakaabaya sila, nakaitim, ganun. Medyo kinabahan pa ako, di ko nakita yung kanyang mukha. Dahil nakatakip talaga yung kanilang mukha ganyan. Tapos ang nakikita lang sa kanila yung kanilang mata. Kinabahan ako. Pero tinatagan ko ang aking loob. Yung anak ng aking amo, halika, sabi niya ganun. Ito na yung magiging amo mo, si mama. Sabi niya, mama nila, pinakamatanda. So, tumango lang ako. Tinignan ko siya. Ganun. Bungal pa ako dahil wala akong ipin. Wala na yung ipin ko. Inshallah, pagkatapos ng Ramadan, mapapangipinan ako nung nanay nung bata. Kasi nag-promise sa akin na papangipinan daw niya ako kasi anak daw niya ako may kagagawan kaya nawalan ako ng pustiso. So yun. Balik tayo dun sa topic natin. Yun na nga, medyo ako kinakabahan ako dahil nga sa hindi ko nakikita yung kanyang mukha. Pero tinatagan ko lang ang aking loob dahil hindi na pwedeng umatras, wala nang atrasan. Hanggang sa sabi niya, pinakilala niya yung sarili niya na siyang magiging amo ko. So, tinatawag nila akong Anud. Yan ang magiging mama mo, yan ang magiging employer mo, mabait naman siya. Tumango lang ako. And then, matapos na kaming nagkakilalan-lanlan doon sa bahay ng kanyang anak, nag-aya na yung matanda na uwi na sa kanilang bahay mismo. So, dito nga. Nung pagdating namin sa bahay nila, medyo nakakapanibago. Kasi ang laki, siyempre, bagong bahay, ganyan ang laki, nakakapanibago talaga as in. So, tinatagan ko lang ang loob ko. Ganyan talaga kapag nag-abroad ka, kailangan tatagan mo yung loob mo. Na umuusal ka ng panalangin na sana makayanan mo at sana makasundo mo sila, ganun. So, yun. Medyo napahaba na yung ating storytelling. So, dudugtugan ko na lang sa susunod na araw o kaya bukas. Nang sa ganun naman, may bahagi ko sa inyo ang karanasan ko bilang isang worker dito sa Saudi Arabia. So hanggang dito na muna. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagsusubaybay at panonood at pagsusuporta sa aking mga ginagawang pagbablog.